Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine, at sa episode na to, first look and first drive natin ng Kia EV5. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atosport. Ito ang Atosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atosport, moving life. Tara, simulan na natin magmaneho. At dahil nga EV siya, no, napakatahimik talaga kasi walang engine na nag-start. Bugal lang ng aircon. Oo. Anyway, bagay na bagay talaga to kasi napakataas talaga ng presyo ng gasolina ngayon, ng diesel. Pero pagka naka-electric vehicle ka kasi, no, hindi siya ganun kataas. Actually, hindi pa nga tumataas masyado yung kuryente natin. Pero hopefully, wag nang tumaas kasi nagbubukas naman na daw ang Strait of Hormuz. Updated sa balita. Anyway, pag-usapan muna natin ngayon, syempre, yung sasakyan. Napakaganda ng itsura niya, di ba? Kasi futuristic siya. Hindi siya yung bilog na bilog, hindi rin siya yung square na square. Pero meron siyang mga ano eh. May yung kanto kasi siya. Oo. May mga iba-ibang shape siya sa labas. So, katulad nga na sabi niya, sobrang futuristic na itsura nito. As in, ito yung isa sa mga sasakyan na pag tiningnan mo talaga, future ang maiisip mo. Yung mga ilaw kasi nitong ito, 'di ba? Dati palakihan ng headlights, 'di ba? Ngayon kasi parang panipisan na. Tapos yung headlights kasi nito, pag tiningnan nyo sa harapan, flashed. So, ano siya, yung kapantay siya nung katawan ng sasakyan. Panipisan, pero mukhang malaki pa rin kasi parang umikot siyang ganun eh. Yung headlights niya ang laki-laki. Actually, yung LED DRLs niya. Yung headlights kasi niya, projector siya na nasa bandang babang part lang. Tapos doon sa likod nga kasi may marami siyang mga kanto. So, maraming shapes sila na inilagay. So, hindi lang siya yung parang isang straight na smooth lang, na minimalist. Meron siyang mga kanto-kanto na nag-accentuate doon sa mga ilaw. Gustong-gusto ko rin dito kasi punong-puno kasi siya ng tech. Meron siya sa ibabaw ng windshield na sensors at saka camera para doon sa ADAS system niya. Meron din siyang camera doon sa baba para sa 360 camera. Tapos meron din siyang mga parking sensors doon sa unahan sa baba. Yung mga pintuan din ito, no, yung mga ilalim, takip siya, kaya pag bumaba kayo, hindi
hindi marurumihan yung mga pantalon nyo at legs nyo. Nilagyan din nila to ng mga iba't ibang texture, no? So bukod do sa body color ng sasakyan, meron din siyang mga matte body moldings na merong gray accent. Ginawan talaga nila na parang hindi ito ordinaryong itsura ng sasakyan. Actually, talagang ibang-iba. Kasi yung sa pillars pa lang ng sasakyan nito ha, yung A-pillar nito, black. Tapos yung likod, floating roof. Kaya parang ang itsura niya, no? Parang floating roof talaga, legit. Buong roof floating. Oo, kasi black eh. Sa likod naman, yung ilaw sa unahan na merong maninipis na ganyan na LED. So, ganun din sa likod. Mas pinalaki lang nila ng konti. Automatic din yung tailgate. Tapos, syempre, yung usual, yung shark fin antenna, yung spoiler, may parking sensors din sa likod, camera. Dating extra na ngayon parang standard na meron na to. Sa ground clearance naman, ang gamit natin ngayon, yung top of the line na GLS variant, 175mm. So, mataas yun. Sa mga bato-bato dyan, humps na malalaki, pwedeng-pwede. Sa loob naman, no, yung mga kanto-kanto sa labas, dinala rin nila dito sa loob. Makikita nyo yun, lalo na dito sa dashboard. Kasi hindi siya yung usual na ano lang, yung parang isang ganun lang. Hindi. May mga leveling siya. Meron siyang mga uka-uka. Pati yung mga aircon vents, iba rin yung shape niya. Kakaiba rin yung mga textures dito, no? Kasi meron siyang parang matte, meron siyang parang may mga maliliit na diamond, tsaka merong makikintab na plastic. Meron din siyang piano black finish na nandito sa screen, no? Kasi ang laki-laki nga pala ng screen nito. Magkarugtong kasi yung instrument cluster at tsaka yung infotainment system. So, parang panoramic view. Ano yan? Dalawang 12.3 inches. Pinagdugtong nila. May tire pressure monitoring system din dito. Tapos ngayon nga, ang natitira pa nga natin na battery, 475 kilometers pa yung range na natitira, 87%. Kasi nga, 550 kilometers ang driving range nito. Yung lower variant, nasa 400 kilometers. meron din tong Android Auto at Apple CarPlay. Tsaka ito yung nagustuhan ko dun sa screen. Kasi 'di ba usually sa ibang sasakyan, hahanapin mo yung controls ng aircon sa screen. Dito kasi meron siyang isang separate na screen sa gitna na control lang ng aircon. Oo nga naman. Andon. Tsaka palagay ko, ito pa yung isang nagustuhan niya eh. May parang rose gold na accent dito sa of course. bandang dashboard eh. Parang bronze na rose Oo. gold. Anyway, social. Napaka-social na itsura. Pati sa pinto, meron na yun, no, sa mga hawakan. Meron din tong mga manual na pindutan. So, ito yung temperature, yung fan speeds. Kahit meron ng nakahiwalay na controls ng aircon dun sa screen, meron pa ring manual controls dito sa O, baba. yung mga mabilisan, pati yung scroll ng volume. Tsaka on ng radyo. Tapos ito pa palang mga nakasulat na to sa ibabaw. Touch sensitive pala yan. Akala mo Oo. nakasulat lang Akala ko doon sa nakasulat plastic. lang. Akala ko may nakasulat doon, home map search. Pag pinindot mo pala, gumagana pala Touch yun. pala yun. Oo. Galing, okay. Hindi yun part ng screen, Parang may plastic dito Oo. sa ibabaw ng aircon vent. Yun. Meron din dito, pang practical stuff. Meron siyang sabitan dito para, may pinamili ka, isabit mo na lang dyan. Ang manibela din ito, leather wrap. Ang daming pindutan. Sa left side, may controls para sa adaptive cruise control at sa right side naman, controls para sa infotainment system. Meron din tong paddle shifters na regenerative braking na level. So, pag kinlik mo sa left, yun, magiging level 2, lalakas yung regenerative braking. Pag pinindot mo naman sa right, magiging 0, so hindi mararamdaman yung regenerative braking. Napakaganda rin ng placement nito nung drive modes, kasi hindi mo nahanapin siya dito pang maghahanap kung saan. Nasa manibela mismo. So pag pinindot mo dyan, yan, magpapalit na yung dashboard mo, magiging sport, magiging parang nasa gilid na yung tachometer, ganyan. Nag-iba yung design. Meron siyang Eco, Normal, Sport, and Snow. So, nilagay ko na lang muna ngayon sa Eco mode kasi hindi naman natin kailangang magmatulin dito. Yung shifter nito, stock na lang din siya sa likod ng manibela. So, nandun na rin yung park niya. So, pipindutin mo na lang. Kaya naman, napakaluwag ng space dito sa gitna. Dahil wala na nga yung shifter dito. So, ang meron na lang dito ay yung dalawang cup holders at saka meron tayong wireless charger. Pero meron din kasama dito sa ilalim pala ng dashboard na Type-C at saka power supply na 12 volts. Andito rin yung controls para dun sa 360 cam kung gusto mong mag-appear siya sa screen, yung parking sensors, yung auto hold, nandito na rin. At ito, ang pansinin natin, wala siyang center console. So meron ka lang patungan ng kamay na pag inangat mo, ito na siya, parang
para siyang padded na upuan na may bulsa. Oo, masarap bumuka ka dito kasi Oo. parang nagpapalapad siya ng upuan. Tapos pwede mong iipit yung phone mo rin dito, no? Kasi may parang butas siya. Oo, so May pwede mo babaw. ilagay wallet mo or phone mo yon. Pwede mo siyang i-shoot doon. So ito, open space lang din. Sa ilalim naman ng cup holders, may open space pa yun. Nasa halos nandun na, ano na siya ng floor. Ka-level na siya ng sahig niya. In short, no? Maraming levels to. So meron siyang ground floor, upper May ground. penthouse. Ayun upper ground, ground floor, basement 1, at meron pa siyang basement 2. Anyway, di ba magagamit mo lahat yan? Napakaganda. Oo. At saka ito yung maganda. Dahil nga tinanggal nila yung center armrest na lalagyan. Nasa likod, meron dong drawer. Oo. Napakalaking drawer. Oh, mahaba. Marami kang pwede ilagay. So, ang nagkaroon ng compartment, yung nasa second row. Meron na silang drawer doon. Ang daming laman nitong kotse na to na parang ano, yung mga small things, niceties na kasama Oo. dito na alam mo, hindi mo ina-expect pero magulat, ay may ganun, ay may ganun. Oo. Tsaka hindi kasi hindi mo siya makikita sa ibang sasakyan. Oo. Ito pa yung isa ha. Yung shifter, no? So, ang pindutan kasi niyang part, pipindutin mo lang yung stock. Pag to-twist mo siya drive, pag twist mo naman siyang pabaligtad, reverse, at yung power button, no? So, yung on-off switch, hindi mo na rin kailangan hanapin kasi nandito na rin siya sa stock. So, pag on mo ng sasakyan, pwede diretso drive ka na. Magkakatabi lang sila. Oo. Nasa isang stock lang sila. Yung upuan din ito sobrang noticeable kasi ang lambot talaga niya. Yung unang upo mo, lalo na kasi kanina hindi ko sinasadya na medyo napabagsak ako sa upuan. Pero parang lumubog akong gano'n. Tapos ay, ang lambot. Yung Pati yung komportable bolstering ka niya, talaga. ang lambot. Oo. Sa likod naman, syempre, tinesting din natin yung likod, no? 5'8 ako, normal driving position tong unahan na upuan. Pagdating ko sa likod, no, yung space ko sa tuhod, lampas 2 fist ko pa yung space. Tapos yung headroom ko, mga 5 daliri. So, napakaluwag nitong sasakyan na to para sa mga matatangkad na tao. Pwedeng pwede. Sa likod mismo ng mga upuan namin ngayon, no, meron dong saksakan ng Type C para dun sa mga second row passengers. O, tapos sa ilalim nun, meron siyang seat back pocket. So, pag nag-charge ka, pwede mo ilagay sa seat back pockets yung phone mo. Tapos dahil nga sinabi ko sa inyo na, so dahil nga sabi ko kanina, no, merong drawer dito sa second row. So nasaan yung mga aircon vents niya? Nandito sa gilid. Oo. Nandun yung aircon vent sa gilid. So tigisa yan both sides. So yun, pwede nyo itutok sa mga sarili nyo. Oo. Hindi na yung kagaya kasi pag nasa gitna, mag-aagawan pa yan eh. Oo, sa Pero pag itutok nasa mo gilid, dito. hindi. Pang left lang yan. Pag right. Depende na sa'yo kung gusto mo itutok sa mukha mo o sa paa mo. Oo. Tapos meron din siya ng center armrest na merong 2 cup holders. Meron din siyang mga ISOFIX tethers. Tapos natutupi rin siya, no? 60-40 folding din yung upuan. Yung likod din, napakalaki ng space. Tapos may 2 pa siyang pwede mong buksan na cabinet na pwede mo lagyan ng kung ano-ano kasi malaking space eh. May V2L function din nga pala to. Kaya kung gusto nyo magsaksak ng mga kagamitan, pwede. Kamusta naman kaya yung pagmamaneho nito? So, yun yan, nasabi ko na kanina, napakatahimik, yung ride napaka-komportable. May mga part kasi dito na sementado kasi yung kalsada. So, wala siyang espalto. May mga unevenness na, syempre, may mga, konting mga lubak, ganon. Hindi namin nararamdaman. Nakikita ko lang. Pero hindi ko nararamdaman. Oh, parang gumaganyan lang yung sasakyan. Parang kumaalon lang siya sa lubak. Tsaka pansinin mo, yung upo natin, parang ang taas natin. Kasi ang baba nitong dashboard. Kitang-kita mo yung harap. Kaya madaling mag-drive kasi yung visibility mo maganda. So ngayon, try lang din nga natin yung power. No? Naka-eco mode lang tayo pero gusto ko lang maramdaman. Eh. Wait lang. Ramdamin lang. So eco mode to. Ayun. So malakas. Sa umpisa, gradual yung bigay niya. Patulin ka ng patulin. Tapos biglang palakas din ng palakas yung bigay ng torque. So sobrang swabe yung bigay niya. Pero try ko rin yung Normal. Sport. Normal mo muna. Oh, sige. Sport ka kagad. Okay, Normal muna. Normal. Malakas na kagad. So Oo. simula pa lang malakas na May yung baon na. hatak pag normal. Sport. Try naman natin yung sport mode. Yo. Ooh. Iba talaga kasi hatak ng ng mga EV.
tama na yun. Iba kasi talaga hatak ng EV. Malakas kasi siya talaga. Kung ikumpara mo siya sa mga internal combustion engine, wala talaga, maiiwan talaga yung mga internal combustion engine. Pero ang napansin ko dito sa EV5, no, swabing-swabe yung delivery niya. Hindi yung biglang bag, ganun agad. Hindi. Parang bag. Parang Linear. Parang ganun. No? Inaano pa rin niya na dapat hindi ka masa-stress. Oo. So mabilis siya pero hindi ka magkakaroon ng ab workout kasi hindi sobra-sobra. Ang performance niya, so acceleration okay na, no? Yung braking din ito sobrang swabe, tsaka malakas din yung preno. Steering, napakalambot. Pero nag-a-adjust din naman, no? Pag bumilis ka ng konti yan, tumitigas na kaagad eh. Pang daily driver talaga to. Kasi yung space niya, yung itsura, ayos. Ang Kia EV5 GL variant ay nagkakahalaga ng 2,298,000 pesos. Ang GLS variant naman ay 2,698,000 pesos. Maraming salamat sa Kia Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. So sa good and bad muna tayo. Ano yung bad mo? Ito na lang. Kung naghahanap kayo ng 7-seater, hindi to yun. Kasi 5-seater lang siya. So kung kunyari, mas malaki yung pamilya nyo, yun lang yung magiging kung gusto mo yung sasakyan pero hindi kayo kasya, di ba? Kasi marami kayo. Yun lang. Sa akin naman, actually, yung interior nito, maganda. Pero, kung ang hinahanap mo kasi yung ma-leather, yung bang malalambot na, yung mga padded leather, o kaya yung parang suede-like material, ganun. So, hindi ito yun. Ibang style naman ito. Iba naman, ibang atake. Kung gusto niyo yung may center armrest na compartment, wala kasi to. May mga shotan, open compartment meron. Pero kung gusto mo ng closed Yung compartment, close, yun, wala siya. Pero meron sa likod. So, pero ang dami naman kasi ibang compartment dito. So, isa pa, para sa akin, syempre, yung presyo kasi, di ba, parang ang Pilipino kasi medyo price sensitive din. So, syempre ito medyo lampas siya sa 2 milyon. Lalagay din naman namin sa screen mamaya yung exact presyo. Pero syempre, pag lumampas kasi ng 2 milyon, syempre maraming mga tao na kahit gusto nito, syempre medyo mahirap abutin. So, kung gusto mo naman din yung, kasi EV, di ba? Yung sobrang tuli na EV. Hindi ito yon. Kasi ito kasi matulin siya pero swabe kasi yung bigay niya. Sa good naman, yung looks niya talaga walang katulad. As in, pag nakita mo yung sasakyan, futuristic, malinis, may konting kanto sa likod, wala kang parang wala kang matutulad talaga dito. Pag ito yung dala mo, kilala ka kagad. Parang kasi siya kumbaga, ito yung level ng looks ng mga kotse ngayon. Ito parang medyo futuristic. Umadvance. Umadvance yung itsura niya. Sa akin, syempre, dahil nga EV to, malaki yung matitipid mo, matulin, matipid. Komportable, tahimik. At saka yung range niya, yung GLS 550. So, napakalayo na nun. Sobra-sobra na yun. Kahit nga yung 400, malayo na mararating mo dun. Good din sa akin yung upuan nito, kasi malambot. Ibang level yung comfort niya. Kasi yung iba, alam mo yun, yung parang sa sobrang lambot, parang kang lumulubog sa upuan. Ayoko kasi ng ganun. Yung iba naman, sobrang firm. So, masakit naman sa likod yun. Ito kasi yung parang sakto lang, tapos yung posture mo rin kasi, parang inaayos niya. Kaya pagtagal mo sa biyahe, hindi sasakit yung katawan mo. Gusto ko rin dito yung USB. Kumbaga kasi, di ba, pagka usually kasi nasa likod, nasa center console yung USB, aabutin mo pa. Eh ito kasi, nasa unahan mo lang, ganyan mo lang, USB. Tsaka yung placement niya, minake sure nila na walang mag-aagawan. Pati sa aircon vents. Kung naghahanap kayo ng sasakyan, 5-seater na sasakyan na magandang pang daily, pwedeng pang pamilya, very techy, at maganda talaga yung itsura dahil sobrang futuristic sa pananaw ko. Eto, subukan nyo ang Kia EV5. Ako kasi parang sa panahon ngayon talaga, parang EV na kasi talaga EV para is sa the akin. way. Oo, EV na talaga dapat ang pang-daily na kotse mo ngayon. Medyo bias ako kasi meron akong asthma at allergic rhinitis. So yung mga usok ng sasakyan kasi malaki yung epekto sa akin eh. Pero yung sa practical naman na everyday, makakatipid ka, matulin, performance, yung tahimik, yung ride. So panalong-panalo. So kung ako sa inyo, punta na lang kayo sa pinakamalapit na Kia sa inyo at subukan nyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT,
Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.